Ang DCWG Broadcasting Studio online stream services ay nilikha para sa sambayan ng Pilipino sa loob at labas ng bansa na naglalayong maglingkod sa pamamagitan ng paghahatid ng mga impormasyon at maiinit na balita na sumiklab sa ating bayan. Tagapag-ugnay ang DCWG para sa kamustahan ng ating mga kababayang overseas Filipino workers para sa kanilang pamilyang nandito sa Pilipinas at tagapaghatid ng hinaing, reklamo at suwestyon sa ahensya ng ating pamahalaan. DCWG, inyo ito! DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Idulog mo, kabayan, dokumentaryong programa na hagupit sa mga tiwaling opisyal o kawani sa gobyerno, maging sa pribadong sektor. Idulog mo, kabayan, isang oras na bubusisin ang mga masalimuot na isyong may kinalaman sa bansa, sa lipunan at sa taong bayan. Samahan niyo ako, Roberto Villegas. Idulog mo, kabayan, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa ganap na alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa online DCWG Broadcasting. Yes, magandang umaga sa inyo mga kabayan at live po ninyong napapanood at napapakinggan ang programang Idulog Mo Kabayan dito lamang sa himpilang DCWG. At bago ako magtalakay ng aking tatalakayin mamaya, ay hayaan nyo munang iparinig ko sa inyo at paalam yung mga nangyayaring balita dito sa ating bansa. Sa ulo po ng ating mga balita, Duterte muling binalaan ang Senado ang aid of legislation magiging first aid. DCWG! Bongo handang makatrabaho kahit sino ayon sa kanya. DCWG! Health workers patuloy na nagbibitiw. DCWG! Utos sa kabinete, di babawiin ayon kay Pangulong Duterte. DCWG! Secretary Roque tutuloy lang sa Senado kung kakandidatong presidente si Sara Duterte. DCWG! Pagdalo sa face-to-face classes, hindi sa pilitan. DCWG! Di tamang storage ng imported chicken sa palengke, delikado sa consumer. DCWG! At hawaan ng COVID sa Metro Manila, lalo pang bumaba. DCWG! At narito po ang ulo ng ating mga balita. Mistulang nagbanta ng giyera si Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado matapos itong sabihin na ang kapangyarihan ng mga senador nagpag-imbestiga para sa paggawa ng batas o in aid of legislation ay maging first aid. Muli rin nga binanata ni Duterte ang ginagawang pambabastos at pamamahiya umano ng mga senador sa mga ipinatatawag sa kanilang mga pagdinig. Sinabi ni Duterte na hindi dapat natatakot o matakot na makontem ng Senado ang mga hindi dadalo dahil wala naman mauutusan ang mga senador para huliin sila maliban sa tanggapan ng Senate Sergeant at Arms. Nauna rito sinabi ni Duterte na ayaw niyang api-apihin ang mga tao niya at pinoprotektahan lang daw niya ang Executive Department mula sa pang-iinsulto ng mga senador. Inihayag ni Senador Christopher Bongo na nakahanda siyang makatrabaho ang kahit sinong pangulo kapag nahalal siyang pangalawang pangulo ng bansa sa May 22, 2022 election. Idinigo na prioridad at pinakamahalaga para sa kanya ay maipagpatuloy at mapalawak pa ang mga programa ng kasalukuyang administrasyon para masustina ang positibong pagbabago na nasimula ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nangako rin si Go na magiging isa siyang working vice president kung ihahalal siya ng sambayan ng Pilipino sa pagsasabing hindi siya nagsisilbing spare tire lamang bagkos ay tunay na public servant para sa mga ordinaryong mamamayan. DCWG! Nag-alala ngayon ang Pangulo ng Private Hospital Association of the Philippines o PAPE
kapusin na sa health workers o HCWs ang bansa dahil sa patuloy na pagbibitiw sa tungkulin ng marami sa kanila upang makapagtrabaho sa ibang bansa. Sinabi ni Dr. Rene Dicarno, Pangulo ng PAPI, na mas malaking alok na sweldo ang pangunahing dahilan kaya naglalayasan ang mga HCW sa mga ospital. Isa rin sa dahilan ng pagbibitiw sa pwesto ng mga healthcare worker ay ang naantalang pagbibigay ng ipinangako sa kanila ng mga benepisyo. Dahil dito nahihirapan din ang mga pribadong paggamutan na tumugon sa pangangailangan ng mga pasyente, lalo na kapag nagdideklara ng full capacity dulot na rin ng COVID-19. Hindi babawiin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kautusan na nagbabawal sa mga miyembro ng kabinete at lahat ng nasa executive department na dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Richard Gordon tungkol sa pandemic supplies. Ayon kay nauna rito na ulat ni Baxen Cesar Carlito Galvez Jr., kay Duterte ang mga dumating na bakuna sa bansa at kung ano-ano ang mga nagawa nila sa halip na dumalo sa pagdinig ng Senado. Sinabi rin ni Duterte na gusto niyang questionin ang itong Senado sa Supreme Court ang ipinalabas nga yung kautusan dahil gusto niyang makita ang footage ng ginagawa ng mga senador sa pagdinig. Sinabi naman ni Galvez na nagpapasalamat ang buong Health Department sa kautusan dahil muli nilang nagawa ang kanilang trabaho. Idinagdag pa ni Galvez na nawala rin ang pressure sa kanila at mas nakakapag-concentrate na anya ang mga opisyal. DZGG. Hindi sa pilitan ang pagdalo ng mga estudyante sa face-to-face classes ng mga napiling eskwelahan ayon sa Department of Education. Sinabi ni DepEd Secretary Leonor Briones, hindi sasapilitin o hindi pipilitin ang mga bata, dapat ay katuwang ng DepEd ang mga magulang ng mga estudyante makakasama sa face-to-face classes. Sinabi ni Briones na lahat ng eskwelahan na kasali ay dapat may contingency plan kung ano ang gagawin sakaling may bata na magkaroon ng COVID-19. Muling binanggit ng kalihim na nakakatanggap na extra hazard pay ang mga guro na magtuturo sa face-to-face classes. Ang mga guro na magtuturo sa mga lugar na nasa ilalim ng Hens Community Quarantine o ECQ ay tatanggap ng 500 pisong allowance kada araw. DZGG. Delikado umano sa consumer kung ang mga imported na manok o sa palengke ay hindi naglalagay sa tamang temperatura. Sinabi ni Dr. Noel Lumbo, head ng Institute of Animal Science sa UP Los Baños, na isa sa pinakamalaking problema ng mga imported na manok na binebenta sa palengke ay ang hindi lamang o hindi tamang storage. Anya, nawawala mga meat cleanliness at sanitation ng mga manok kung hindi na ilalagay sa tamang temperatura ang poultry meat. Paliwanag pa ni Lombo, posibleng maging sani umano ng sakit sa mga consumer ang hindi tamang storage ng manok. DZGG. Lalo pang bumaba ang hawaan ng COVID-19 sa National Capital Region o NCR, makaraang maitala lamang ang 0.64 reproduction number sa rehiyon ayon sa Octa Research Group. Ito ay mula sa 0.88 noong nakaraang linggo. Ang reproduction number ay ang bilang kung ilan ang nahahawa ng isang pasyente ng COVID-19. Kung mas mababa ito sa 1.0, nangangahulugan na bumaba rin ng transmisyon ng virus. Nitong Miyerkules lamang ay nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 9,868 bagong kaso. Ito ang ikalawang sunod na araw na mas mababa sa 10,000 ang arawang kaso. Sa kabila ng mga pagbababa, nanatilang Metro Manila sa alert level 4 sa ilalim ng General Community Quarantine hanggang Oktubre 15 na ginawa para makatiyak na tuloy-tuloy ang pagpilit o pagliit ng mga naitatalang kaso sa rehiyon. DZGG. At yan pong nakalap ng mga balita ng ating studio. Balik tayo maya-maya sa aking talakayan. Makailang lamang po ang paalaala.
Ang DCWG Broadcasting Studio online stream services ay nilikha para sa sambayan ng Pilipino sa loob at labas ng bansa na naglalayong maglingkod sa pamamagitan ng paghatid ng mga impormasyon at maiinit na balita na sumiklab sa ating bayan. Tagapag-ugnay ang DCWG para sa kamustahan ng ating mga kababayang overseas Filipino workers para sa kanilang pamilyang nandito sa Pilipinas at tagapaghatid ng hinaing, reklamo at suwestyon sa ahensya ng ating pamahalaan. DCWG, inyo ito! DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Idulog mo, kabayan! Dokumentaryong programa na hagupit sa mga tiwaling opisyal o kawani sa gobyerno, maging sa pribadong sektor. Idulog mo, kabayan! Isang oras na bubusisin ang mga masalimuot na isyong may kinalaman sa bansa, sa lipunan at sa taong bayan. Samahan niyo ako, Roberto Villegas. Idulog mo, kabayan! Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa ganap na alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa online DCWG Broadcasting. Yes, maraming salamat. Balik tayo sa ating programa, ang Idulog Mo, Kabayan. Dito lamang sa himpilang DCWG. Inaanyayahan ko po ang mga viewers at mga listener na kung maaari lamang po ay pakisubscribe po yung aming DCWG para kayo po ay updated sa mga balita mula rito sa bansa at maging sa ibayong dagat. So bago ako magpatuloy sa ating tatalakayin, no, basahin ko lamang yung mga nakikinig ngayon. Sa kasalukuyan ay nakikinig at nanonood itong si Del Castro. Si Del Castro, hello Ate Lorna, musta na kayo dyan? Yan po yung kanyang mensahe. Si Demel Sabanal, watching from Bacoor, Cavite. So sa mga nais pong magpagrito, magpabati, sulat lang po kayo dyan sa ibaba na makikita nyo po sa right comment. Yan po ay ating pong babasahin ang inyong mga mensahe. So bago po ako magpatuloy, no, pinasasalamatan ko rin yung maraming mga taga-subaybay natin na nag-message o nagparating ng mensahe sa ating programa dahil hindi ko na po kayo nabati dahil yung nagmensahe ay tapos na po yung programa ko. Kaya yun, maraming salamat po sa mga taga-subaybay at mga nanonood po lagi at sumusubaybay ng aking programa, ang Idulog Mo, Kabayan. So, ako po ay mag-umpisa na pang magtalakay. Bakbakan na daw po sa Senado, no? Sa Senado, sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo maging sa mga party list, no? Iba talaga yung ihip ngayon daw ng hangin, no? Sa utak ng mga tao ngayon para mga kabayan, no? At pagdating daw sa pagpili ng mga tatakbong senador, kung dati no, mga kabayan, masasabing liyamado yung mga re-electionist senador. Yung mga mga re-electionist na mga senador, kung liyamado sila ngayon, ang huling survey daw po kasi ng Polls Asia, iba ang sinasabi dahil sa dihadong-dihado raw sila ngayon. At ang tinatawag ngayon na re-electionist ay yung mga kabayan, yung mga nakaupong senador na pwede pang humirit ng isa pang termino at tatakbo ulit sa darating na itong May 2022 election. Ang bawat senador, mga kabayan, mayroong 2 termino na tig-6 na taon. Ito yung kabuang 12 taon po, mga kabayan, no? Ang mga tatakbong re-electionista sa 2022 ay mga nanalo noong 2016. Ito yung 2016 election na first termino po nila, no? Kung mananalo sila ulit sa 2022, ngayong eleksyon, no, mayroong uli silang 6 na taon at pagtapos noon ay pahinga na muna, anak. O sabi nga raw, no, anak. O yung pahinga yung mga drama nila, yung mga paiyak-iyak, mga pakis-kis, no? Beso-beso, yan yung mga magagaling natin mga senador daw
na magaling magsidrama at sa ibang pwesto mula sa pwedeng tumambay daw muna sila pagka naluklok na. Kung tama nga raw yung bilang ng mga kabayan ng Pulse Asia, mayroong siyam na senador na re-electionist na sa survey ang matindi nito. Lumilitaw sa survey kasi ng Pulse Asia mga kabayan noong Setyembre hanggang Oktubre taong kasalukuyan na kung sa panahong iyon ginawa ang halalan daw nga daw halos itong mga karamihan sa kanila dahil sabi nga raw nagsibutas lang daw ng kani-kanila mga upuan itong mga senador na natatakbo ngayong mga re-electionist. Kaya yan bawi-bawi tayo mga kabayan sa mga senador na wala namang talagang nagawa daw na sa kanilang pwesto. So sabi pa ng Pulse Asia, maliban daw kina senador Pampilo Ping Lacson at Manny Pacquiao na nag-file na ng kanilang candidacy ng COC diyan sa Sofitel o Comelec Sofitel Pasay City na pasok daw sa top 10 pasok daw sa top 10 ng survey. Ang iba laglag daw naman daw itong winning circle o Magic 12, pero hindi naman daw dapat maging luhaan ang mga re-electionist itong re-electionist senator dahil magiging outside the Colombo raw yung mga re-electionist na senador pag nagkataon mayroon daw 4 o 5 pangalan sa top 10 top 10 pumasok po itong mga senador ang malamang na hindi na rin daw yung karamihan dito na re-electionist karamihan din daw diyan na tatakbo sa ay malamang hindi na rin daw makapasok dahil humina daw yung kanilang yung sabi sa survey humina yung kanilang mga pangalan pagdating sa survey ng Pulse Asia. Ngayon ay gaya nitong si Senador Ping at Senador Manny Pacquiao at maging itong si Manila Mayor Isko Moreno nandiyan na rin si kailan lang nag-file na rin ng COC o naghayag na rin itong dating o anak ng dating presidente natin ng Pilipinas itong si Ferdinand Marcos. Itong kanyang anak kasi na si Senador dating Senador Bongbong Marcos ay nag-file na rin ng kanyang COC naghayag ng pagtakbo bilang pangulo ng ating bansa sa senatorial sa senatorial list na mga kabayan na ngayon ay itong mga senador halos hindi na nga ibig sabihin itong mga senador natin ay patuloy na gumagawa ng iba't ibang paraan para sila raw ay lalong uminit o makilala muli ng mga kababayan natin na mga botante. Gagawa sila ng paraan para muli silang iboto o kaya ito mag-iingay malamang to uli. At yan ito gaya nila Pinga nang nabanggit ko, Manila Mayor Isko Moreno at Manny Pacquiao at maging ito si Bongbong Marcos ay nasa listahan daw po yan ng top ng mga kababayan natin na napupusuan na para iboto nila. Pero siyempre isa lang po yung mananalo diyan na pagka-presidente, kaya kung sino yung pinakamarami na siyempre ng boto siya yung mananalo sa listahan kasi yan nga sinabi nga pasok nga raw ito si Bongbong Marcos sa nangunguna nangunguna daw ngayon sa pagka-presidente dahil na alam din natin na itong si dating Senador Bongbong Marcos marami talaga diyang maraming basher yan ayaw talagang patakbuhin ito ng sinasabing makadilawan
Dahil yun nga, sabi daw, no, diktador daw yung kanyang tatay, no? Pero sabi nga ng mga kaibigan natin, ng mga abogado, no, mga kaibigan natin abogado at maging itong mga kakilala nating nasa sa gobyerno din, no, at ilang konsyahal, no, na nakausap ko, sabi, hindi naman daw kasalanan ng anak yung kasalanan na nagawa ng kanyang tatay. Kaya, in fairness naman kay Senador Bongo, napakabait naman itong ating Senador Bongbong Marcos. Kaya, kung ayaw ng ibang ng mga botante, huwag natin na ilagay sa balota yung yung kung ano yung inyong napupusuan, no, yun ang inyong ilagay, no. Dito naman sa boto, wala namang sapilitan kung sino yung gusto nyong ilagay, no. Nasa puso niya yan kung sino ilalagay nyong pangulo, pangalawang pangulo, no, mga senador, no. Nasa inyo yan, mga kabayan. Ito namang si TV host, no, itong si TV host na si Willie Rebellame, no, kabayan. Wala pang opisyal na pahayag, no, kung iiwan yung milyong-milyong kita niya, no, kung sakaling magbakasakali siyang tumakbo bilang isa sa senador. Hindi lang natin alam kung kanino siya titikit, hindi pa natin alam yan kasi hanggang ngayon po ay tahimik pa yung kampo nitong si Willie Rebellame. Kasama siyempre diyan yung maingay din sa social media, no, yung si Rapi Tulfo. Yan din daw po ay tatakbong sa pagkasenador. Excuse po. Ang tanong nga ng mga kabayan ng mga kakilala natin at mga kaibigan natin, bakit daw nangungulelat ang mga nakaupong senador? So yung mga senador ngayon ay iba, no, naka-re-electionist, ay kulelat daw ngayon sa survey ng Pulse Asia. Gayong hindati raw daw, hindi pa uso yung social media at itong YouTube at iba pang kapag incumbent senator daw o kaya re-electionist, malamang, no, sa malamang na makabalik ka sa Senado, no? Pero lumilitaw nitong mga nagdaang halalan na hindi na ganon ngayong kainit yung kanilang mga pangalan itong mga senador nating re-electionist. Dahil anya, kung susuriin daw mga kabayan yung mga survey, itong nag-survey na Pulse Asia, makikita kung saan nagkatalo yung mga maituturing bagito at comebacking senatoriables sa awareness, no? Mantakin nyo mga kabayan na tinalo pa raw nila Tulfo at itong si Willie Rebellame, si Kuya Will, no? Bigyan ng jacket yan, no? 10,000 piso at tablet. Sana mabigyan mo rin yung aming PA. Kailangan ng tablet niyan para sa kanyang shota. Ito yung malamang daw pagiging lag. Ito nga nabanggit ko si Willie Rebellame at Rapi Tulfo, no? Kaya naman daw sila laging maingay kilala na mga ngayon ng mga kababayan natin kasi nga naman laging daw sa pagiging viral nila, no? Viral sa social media at itong yung mga milyong views nila sa YouTube. Yan, kaya lamang sila, no? Lamang dahil iba talaga yung mga may programa tulad ng kay Rapi Tulfo, YouTube niyan, napakaraming viewers yan, mga followers, napakadami. Pati si Kuya Will, no? Napakadami. Ako rin, tatakbo rin ako. Marami rin akong followers, Followers, tatakbo rin ako. Pagka natauhan na ako, tatakbo rin ako. Yung yung unang 12 pangalan sa survey, mga kabayan, nasa 79 hanggang 100% ang awareness maliban dito kila Will Rebellame at Rapi Tulfo. May ilang pa rin diyan mga kababayan nating kabayan na mga senador na 95 o 95% pero dahil marahil na inilalabas nila sa TV ads, sa social media post, nandiyan po sa malalaking himpilan ng telebisyon, no? Makikita nyo yung mga nagpapa-ads na nagpapakita ng kanilang kabaitan,
no, at pagtulong daw sa ating bayan na sila ano raw ito raw tulad na sa na itong si Mark Villar, no? Si Mark Villar daw ay anak daw ng wag na natin banggitin. Basta si Mark Villar ay napakasipag daw, no? Napakasipag na kalihim ng Department of Public Works and Highway, DPWH. Isa rin daw yan sa matunog na sinasabing mainit sa publiko na pwede raw maluklok bilang isa sa pagkasenador. Kaya asahan mga kababayan, no, mga botante natin, no, na tiyak na bubomba pa, no? At magpapa-ads pa itong mga sa iba't ibang malalaking istasyon ng telebisyon at radyo, maging sa dyaryo, no? At maging itong sa online, no? Ito yung mga kulelat na mga senador ngayon, no? Maari kulelat ang mga re-electionist daw. Lalo na ngayon, kamuting kahoy yung face-to-face, no? Kamuting kahoy yung face-to-face ngayon sa pangangampanya. Bakit kamo? Dahil sa pandemya ngayon, di ba? Kaya napakahirap ngayon suyuin yung mga kababayan natin para iboto o makuha mo yung boto ng isang botante. Kaya kayo diyan na mga senador, galingan nyo yung pag-arte, no? Ayan, ito papakita ko lang po sa inyo, no? Babanggitin ko yung diyan September 6 po yan hanggang 11 po na taong kasalukuyan na 2022 election senatorial preference po, no? Sa nangunguna po, base po yan sa polls area ng Asia po, no? Polls Asia. Nangunguna po na sa pagkasenador, no? Ngayon po hindi pa naman senador, nangunguna pa lang sa pagkasenador sa Polls Asia, no? 1-2 yan po, 1-2 nakakuha itong si Rapi Tulfo ng 55.2%. Yan, si Rapi Tulfo po, number 1 po yan. Sumunod po sa kanya si Alan Peter Cayetano, nakakuha naman po ng 53.6%. At pumapangatlo po itong si Chis Escudero na nakakuha ng 47.9%. Pumapang-apat po si Loren Ligarda, nakakuha naman ng 47.2%. At pang-lima, no? Kung tatakbo itong kung aatras sa pagka-pangulo ng Pilipinas, kung tatakbo itong si Isko Moreno Dumagoso sa pagka-senador, ay siya naman po ay nakakuha ng 42.3%. Biro mo, nakakuha siya ng panglima. Panglima po siya, Isko Moreno Dumagoso. At sa pang-anim naman po, no, 5-8, no, kumukuha ito ng 42.2% kung halimbawa nga atras, no, halimbawa lang nga atras sa tatakbong senador, itong si Manny Pacquiao, nakakuha po siya ng 42.2%. At si Pampilo Lacson naman, no, na dating senador, no, ngayon tatakbo ng pagka-pangulo, ay nakakuha ngayon ng 40.5%. At sumunod sa kanya si Bongbong Marcos, 42%, no, 42%. Si Willie Rebillame po, yan po, 36.6% Willie Rebillame po. At ito yung kasasabi ko lang kanina, no, si Mark Villar ng DPWH, 36.2%. At sumusunod po sa kanya sa ilalim itong 29, nakakuha ng 11 po yan, 11 to 15. 29.9%. Jojimar Binay. Si Binay po ay nakakuha ng 29.5%. At siyempre, yung pang-12, 11 to 15 po, 29.4%. Ang sikat na senador, Jinggoy Estrada, makamahirap daw. Yan, mana sa kanyang ama, makamasa. 29.4%, Jinggoy Estrada.
Yan po, sumunod sa kanya, Bam Aquino, Mig Subiri, at Kiko Pangilinan. Yan po yung mga senador na nasa ilalim. Kaya nga sabi nga natin, mahina na yung re-electionist natin ngayon. Kaya gawa-gawa, no, kaway-kaway at gawa ng paraan na mambola tayo mga senador na re-electionist na mahina ngayon, no? Kailangan na gayahin nyo yung mga kasamahan nyo na sandamakmak ngayon yung kanilang paad sa mga malalaking himpilan ng istasyon ng telebisyon, radyo at maging sa online po. So ako po ay magbabalik maya-maya po. Time check lang po muna tayo. DZGG. Ang oras, alas 11:37. Ang DCWG Broadcasting Studio online stream services ay nilikha para sa sambayan ng Pilipino sa loob at labas ng bansa na naglalayong maglingkod sa pamamagitan ng paghahatid ng mga impormasyon at maiinit na balita na sumiklab sa ating bayan. Tagapag-ugnay ang DCWG para sa kamustahan ng ating mga kababayang overseas Filipino workers para sa kanilang pamilyang nandito sa Pilipinas at tagapaghatid ng hinaing, reklamo at suwestyon sa ahensya ng ating pamahalaan. DCWG, inyo ito. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Idulog mo, kabayan, dokumentaryong programa na hagupit sa mga tiwaling opisyal o kawani sa gobyerno, maging sa pribadong sektor. Idulog mo, kabayan, isang oras na bubusisin ang mga masalimuot na isyong may kinalaman sa bansa, sa lipunan at sa taong bayan. Samahan niyo ako, Roberto Villegas. Idulog mo, kabayan, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa ganap na alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa online DZWG Broadcasting. Okay, maraming salamat. Balik-balik tayo sa ating programa. Pero bago ako patuloy ng aking tinatalakay, hayaan po muna natin batiin yung ating mga kaibigan na kasalukuyang nanonood po ngayon at nagpapabati. No, ito sina Ivy Enriquez Acosta. Nanonood po siya ngayon. Salamat po, Ivy Enriquez Acosta. Si Rose Candice Elliot, yung masipag sa module na maggumawa. At ang nanay niyang si Christina Elliot Jonella. Yan ang kanyang ang mag-ina na yan. Napakasipag sa module. Si Crispin Lambayan. Magandang araw po. Maraming salamat po, Crispin Lambayan. Po yung inyong mga address po para mabanggit po natin inyong mga lugar. Si Claire B. Laib-Hanorbs. Good morning BFF, watching from Butuan City. Ay, magandang umaga po dyan sa mga kababayan natin taga Butuan City. Butuan City, Claire B. Laib-Hanorbs. Magandang umaga sa iyo dyan. Si Vergara Delgado Aimee. Good morning sir, watching from Magallanes, Cavite. Yes, Vergara, alam ko nakauwi ka na dyan sa Magallanes galing ng ibang lalawigan, no? Makati, nasa ka na ngayon, no? Makati. Hindi Cavite, Magallanes, Makati ba? O Magallanes, Cavite? Basta Magallanes, kung nasaan ka man sa Magallanes, Vergara Delgado, magandang umaga dyan sa'yo. Si Jonski ba? Si Jonski. Oh, Jonski. John lang. Si John lang po no? Good morning kasado sa DZWG. Sure win BBM. Maka BBM itong si Jonski. Jonski pa rin, ang sipag ni Jonski. Delarmente, no? Sabi niya, kasado inyo ito mula kay Robert Villegas ng DCWG. Talaga naman, no? Binati na kita, nagsisip-sip ka pa sa akin, ha? Maraming salamat sa Jonski. Bistado na kasi sila na mga walang kwenta ang iba sa opisina. Mulat na ang masa sa katamaran nila at kawalang kwenta. O yan, yung sa loobin nitong si
si Johnsky sa ating mga namumuno sa ating gobyerno. No, ang sabi niya, ulitin ko lang ha, bistado na kasi sila ng mga walang kwenta ang iba sa opisina. Mulat ng mata o masa sa katamaran nila at kawalang kwenta. Ha 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 ha, bigyan ng tablet yan para sa tamol. Talaga si Johnsky, talaga napakasipag nito. Good morning po, watching from Giginto, Bulacan. No, God bless po Sir Beliegas, Maharlika Delgado. Si Charlita Charita Helican. Nanonood siya ngayon. Maraming salamat sa Charita Helican, no? Si Lisel de la Torre, Mindao. Hello. Yes, hello din sa iyo, Lisel de la Torre. Salamat sa pagtutok sa idulog mo, kabayan, dito sa himpilan ng DCWB. Sa mga kakilala ko rin diyan sa Malabon, no? Sa Longos, sa Tunsuya. Danilo Malana, Batang Malana, SPO1. Yan, pulis po to, si SPO1 Danilo Malana, Batang Malana. Nagpapabati po siya. Si Rod Toledo, Sandro, Rod Toledo ng Cavite, ng Valenzuela. Nagpapabati yan. Sila Robert Rosel ng Tunsuya, Malabon. Ayan mga natin yan, mga kaibigan natin yan na laging nanonood. Sa Nabotas, yung mag-asawa. Sa Nabotas, sa Barangay NBBS, sila Richard at Chona Bacor. Yan po tahimik lang, hindi nag-chat-chat, pero yan po nakatutok yan dito sa ating programang Idulog Mo Kabayan. Si Bing Lucci po. Bing Lucci, good morning BF, hello sa lahat ng mga nanonood watching here in Riyadh. Ay magandang umaga dyan sa iyo, mga kasama mo rin dyan, Bing Lucci sa Riyadh. Ruby Pacheco ng Baritan, Malabon, good morning. Good morning sa iyo, Ruby Pacheco ng Baritan, Barangay Baritan, Malabon. So, yan po, no, yung mga kaibigan natin na walang sawang sumusubaybay at tumatangkilik dito sa programang Idulog Mo Kabayan sa himpilan ng DCWG. Sa mga kababayan ko po, no, na kasalukuyang nanonood ngayon, nakakapanood, maari po paki-subscribe po, no? Paki-subscribe. Click nyo po yung DCWG. Online po, online broadcasting po 'yan. I-like nyo po, i-like nyo, I-like nyo po 'yan para kayo po ay mabigyan maging kaysa share po po yung link sa inyo para sariwa at okay po yung natatanggap yung mga balita mula rito sa ating bansa maging sa iba yung dagat. Yung mga balita po inyo pong makikita yan, mapapanood, mapapakinggan dito lamang sa DCWG. Paki-like po paki-subscribe, like po yung DCWG. Para sa mga yung GG po, yan galunggong. Gunggong daw, sabi ng kakilala ko. DC. Para madaling pakinggan. DC, GG, golf po yan, golf. O gusto nyo uminom, golf lang po para madaling tandaan. Yan po, no? Yan, dito po, kanina ay natalakay po natin yung tungkol sa mga senatorial, mga bakbaka na po yan sa senatorial bid, no? Sa Pangulo, sa pangalawang pagkapangulo at mga party list po. At wala po tayong lead dyan para makita natin kung sino yung mga nangunguna dyan ng mga party list, no? Pero sa dami po ng mga party list na ngayon naglalaban-laban, sana mapusuan nyo yung talagang nakikita nyo talaga at tumutulong sa bayan natin. Hindi yung matapos ang termo wala man lang nagawang batas o naitulong. Lalong-lalo na to, nabanggit kong hindi na nakakagawa ng tulong sa bayan natin, namimurwisyo pa sa mga obrero niya. Itong LPGMA, Petroleum yung Marketers Association, yung LPGMA sa katauhan nitong si
dating congressman na party list sa LGPMA, Arnel Te. Thank you. Thank you, Te. So, ako po ay magbabalik sa aking tinatalakay, no? Dito po tayo kasi itong si General Guillermo Eleazar, no? Ay nagbababala po ito sa mga kapulisan niya. Yung mga pulis daw po na pulis niya na sasawsaw sa politika ay mananagot sa kanya o sa batas, no? Kaya itong mga pulis natin, no, kung meron tayong mga yung kagaya na banggit ko si SPO1, SPO1 na Danilo Batang Malana ng Malabon, no? Ito para sa iyo. Huwag kang makikisawsaw sa politika pag nagkataon. Baka makwelyuhan ka ni General Guillermo. Ito kasi yung babala niya, no? Sinabi nitong si Guillermo Eleazar, ngayon pa lamang daw ay maagap, no? Maagap na yung Philippine National Police o PNP, itong si Chief General Guillermo Eleazar sa pagpapaalaala sa lahat po ng mga pulis na huwag makikisawsaw sa politika. Kasabay ito ng pag-aarangkada ng pagsusumiti ng Certificate of Candidacy o COC na mga sasabak sa 2022 national elections. Yan po, nagpalabas ng kautusan itong si General Eleazar sa kanya mga pulis na huwag makisawsaw daw o kumampi o sumuporta sa isang kandidato, local man o national. Kasabay po yan ang pagpapaalala sa buong hanay ng kapulisan na mananatiling professional ang organisasyon at wala dapat kinakampihan lalo na sa mga kandidato. Yan po o mga kababayan, no, kung may nakita kayo lalo na sa mga butante diyan, no, mga kakilala nyo, mga kaibigan nyo, mga pulis, no, sabihan nyo sila na may babala itong si General Guillermo. Bawal daw sa kanila makisawsaw sa politika ngayon, wag kakampi yung sino mang gusto nilang politiko na kakampihan, no? Ito po, mananaig umano ayon kay General Eleazar, no? Ang loyalty ng 222,000 tauhan ng PNP o 222,000 na PNP personnel sa konstitusyon at sa sambayanang Pilipino, no? At hindi isa sa sinumang kandidato. Yan po napakasarap marinig, no? 'Di ba, mga kabayan, napakasarap sa isang leader ng mga otoridad ang ganitong paalaala, no? No, tama naman 'yan no, kasi may mga kakilala tayo, mga kapulisan diyan, no, na talagang todo suporta sa kanyang kaibigan, kumpare pa, no, na politiko, no? Kaya kayo mga kapulisan, hinay-hinay po, no, at wag po tayong padalos-dalos diyan, no? Ang karapatan nyo bilang pulis, no, baka papanagutin kayo ng General Guillermo. Ako po ay magpapatuloy, no? Batiin ko lang muna itong nagpapabati. Si Lorna Ginubis Flores. Sorry po, late na ako. Isang magandang tanghali. God bless. Okay lang kahit malate ka. Basta importante, nakatuto ka pa rin, no? Mimi Cortez, nakahabol din. Nasa office na ako. Yan. Ating mga supporter, mga BFF natin. Si Rose Candice Elliot. Pa-shoutout sir, Robert, kasama si Rose. Nanonood habang naglalans. TY, Rose Candice Elliot, Christina Elliot, mabuhay kayo dyan. Onizay Liaga, si Remy ng Ordaneta, Pangasinan. Si Remy, Onizay Liagas family, mabuhay kayo dyan sa Ordaneta, Pangasinan. Yes, ito pa yung mga nagpapahabol, si Beth Canonigo, shout out. Belia Beauty Lounge. Mabuhay kayo dyan sa mga
Belia Beauty Lounge. Ay ako, pupunta rin ako dyan ha. Samahan mo ko dyan. Beth Canonigo. Saan ba lugar yan? Sasama ko tong aking station manager, Boyet Guillermo, tsaka yung PA. Yung PA. Magpapaano kami dyan? Magpapa beauty lounge kami. Hindi. Sa kuko lang, meron na kasi kami mga patay na kuko papalinis din namin dyan. Beth Canonigo ha. Sana narinig mo yung aming panawagan. Si Lorna Ginobis Flores, nabanggit ko na to. Shout out! Shut up! Shout out po to Johnny Enriquez. Get well soon. God bless. Oy, magpagaling ka, Johnny Enriquez ha. Mula yan kay Lorna Ginobis Flores. Pagaling ka, Johnny Enriquez. Unisal Liagas. Liagas Family, Ordaneta. Pangasinan. Mabuhay kayo dyan, ha? Si tatay ni, Eunice Remy Liagas, nakatutok yung mga pamilyang yan. Danilo Guillermo, habol din ako. Danyo. Danilo Guillermo. Danyo Guillermo. Hindi Danilo. Talaga tong mata ko talaga, Itong salamin ko, nagsalamin na nga ako, labo pa rin ang mata ko. Danyo Guillermo, habol din ako, Danyo. Yan, Danyo. Danyos ba? Sige. Ng Binyan. Binyan, Laguna. Si Danyo Danyo Guillermo, taga Binyan, Laguna po yan. Si Beth Canonigo, punta po kayo, BFF. Punta raw tayo. Niyayaya tayo. Text mo na lang ako, chat mo na lang ako, wag ko nang babasahin. Fe Benicisto. Fe Benicisto is watching right now. Okay, Pe. From Valenzuela po siya, si Pe. Si Heidi Aquino ng Nabotas. NBBS Nabotas po yan. Good morning sa'yo, BFF. Nakahabol din. Walang mga ko, talagang tumatakbo talaga, Hinahabol nila ako para maabutan ako. Yan, nabati ko po kayo, naabutan nyo ako. Ito pa, pahabol din, si Marisa. Si Marisa sa Monte Taler ng Nova ba to? Basta Quezon City siya, Quezon City. Si Marisa sa Monte Taler. Nanonood siya ngayon. Si Charita Helican. Shout out sir, Quezon City. Magandang tanghali. Magandang tanghali din sa Charita. BFF ko ito Charita Helican, BFF ko to. Charita Helican, shout out sir, from Quezon City. So yan, yung mga kaibigan natin na walang sawang wala nang papabate. Yung kaibigan natin dyan na sa loob na studio, yung masipag, Ayan, Nestor, yung minsan, Nestor Kagitlay, na bubulol ako sa apelido. Yung masipag nating reporter sa labas, ngayon, nasa loob na. ayaw lumabas, ayaw kagilap. Sa loob siya umagilap ng chismis. Meron siya kasing importante. Yang si Nestor Kagitla, napakadaming mga kaibigan ng mga politiko. Pag may kailangan kayong pera, punta lang kayo dito kay Nestor Kagitla. Bibigyan kayo niyan. Bibigyan kayo niyan. Bibigyan kayo ng pera niyan. Ito. Yes. Ito si Marisa sa Monte Taler. Nag-send uli, no? Gandang tanghali po, sir. Ito, ginawa pa ako ni Marisa sa Monte Taler ng puser. Gandang tanghali po, sir. Pabati naman po sa asawa ko, Nelson Caballero from Pasay. Pasay City. Okay, narito yung studio namin, Pasay City sa tramo. Pag nadaan siya, dala siya ng pizza. Ito, nasa Quezon, nasa Pasay City siya. Tramo ito, tramo. Corner, J. Luna. Daan siya pagka may time din siya. No? Salamat po sa pagbati, sir. From Pe Benicisto. Walang anuman. Basta kayo lagi-lag nakatutok sa impila ng DCGG, no? Sa programa ng inyong lingkod, no? Idulog mo, kabayan. So, itutuloy ko lang po yung naudlog kong nire-report, no? Yung kanina kasi, no, ilang minuto, binabanggit ko nga si General Guillermo Eleazar ay merong panawagan sa kanya mga kapulisan. Bawal daw po makisawsaw yung mga pulis niya sa politika. Kaya po ito mananaig daw umano yung loyalty, no?
ng 222 PNP personnel, no, sa konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino, at hindi isa sa sinumang kandidato. Napakasarap nga raw talaga itong pakinggan, no, mga kabayan. At kadalasan kasi, no, nakakalimot o hindi kaya isadyang deadma ang ilang pulis natin sa kanilang mandato, at sa halip po ay itong mga personnel na mga personnel PNP ay may kanya-kanya din kasing interest, no? At sa pamilya o mga kakilala ang nangingibabaw rito sa mga kapulisan natin na iba, no? Pero hindi naman po natin nilalahat dahil merong mga kaibigan tayo talaga na hindi talaga nakikisaw-saw diyan sa mga politika. Trabaho lang sila bilang tagabantay, no? Tagabantay ng mamamayan. Pero siyempre, no, sa pamumuno nga, no, na General Eliazar, tignan natin ang tigas ng ulo ninyo. Sabi nga nitong si General Eliazar, no, sa yan. Nako, narinig yung machine gun. Yan ang inyong matatanggap, no, pagka kayo matitigas ang ulo. Kaya nga sabi ni General Eliazar, huwag matigas ang ulo, no, huwag matigas ang ulo ninyo. Kung sa kabila ng paulit-ulit na paalaala, no, ay itong mga personal na interest pa rin ang pangingibawin ninyo, no, ngayong panahon na eleksyon, mukha tama itong si General Eliazar, kasi ilang suwestyon na inilipat muna ng destino, no, ililipat kayo ng destino, no. Pansamantala, yung may mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kumpare na tumatakbo, no, na sa iba't ibang posisyon na inyong sinusuportahan, malamang, no, ilipat daw muna kayo ng ibang destino. Yung mga pulis na may mga kamag-anak na tatakbo sa lugar kung saan sila, no, naka-assign para makatiyak yung sambayanang Pilipino at ang mga kapulisan, no, para hindi madamay yung ilang mga mababait at tahimik at hindi sumasali, hindi sumasawsaw sa politika, no? Yung paggamit nga ng posisyon, hindi yan iiral sa PNP para na rin sa katahimikan, no, ng mga kandidato at kanila mga supporter, no? Kasi diyan, no, mga kaibigan, pagka ganitong mga dumarating na, no, nalalapit na yung eleksyon, nandiyan yung mga pananakot, no, ng mga yung ayaw magpatalo, ayaw umalis sa pwesto. Yan, gagawa sila ng iba't ibang paraan, no? Yan na nga yung pananakot, pamimigay, ang suhol, no, sa mga para lang maluklok sila at wag maalis sa pwesto. Yan yung mga gahaman sa pwesto, yung merong pinoproteksyonan na negosyo, no, yung power lang nila, no, yung ginagamit para sa kanilang sariling interest. So ako may magbabalik muna at 5 minuto na no, nang 5 minuto na lang Ito, time check po muna tayo, mga kabayan. DZGG. Ang oras alas 11:56. Idulog mo, kabayan, dokumentaryong programa na hagupit sa mga tiwaling opisyal o kawani sa gobyerno, maging sa pribadong sektor. Idulog mo, kabayan, isang oras na bubusisin ang mga masalimuot na isyong may kinalaman sa bansa, sa lipunan at sa taong bayan. Samahan niyo ako, Roberto Villegas. Idulog mo, kabayan, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa ganap na alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa online DZGG Broadcasting. Okay, maraming salamat sa ating mga viewers at mga tagapakinig, no, na hanggang sa ngayon ay kasama natin na nanonood ngayon dito sa programang Idulog Mo, Kabayan. Dito pa rin sa himpilan ng DZGG. I-click po niyo yan, yung DZGG. Subscribe po kayo, click po ninyo. DZGG po. Ito, nagpapahabol po yung ating mga kaibigan, Mierna Villanueva Lianes. Good morning. God bless you, sir. Nakahabol kahit papaano.
Mierna Villanueva Lianes. Diyan yan sa Bagong Silang, Caloocan City. Si Eunice Liagas, Remy Liagas family. Sa tatay mo, sa anak mo, Liagas. Thanks po, sir. Huwag mo akong gagawin po, sir. Thanks po, sir. Ayan. Si Eunice Remedios Liagas and Liagas family. Magandang umaga dyan sa inyo sa Ordaneta, Pangasinan. Charita Helican, thank you. Thank you po, sir. Ingat po kayong lahat dyan. God bless po. Mabuhay po kayo at pagpalain pa ang programa nyo. Regards po sa mga kasama mo dyan. Okay, maraming salamat sa iyo, Helican, Charita, no? Sa iyong napaka madamdaming mensahe. Hayaan mo, kami mag-iingat lagi. Okay. So si Angela Sugkang. May ilang minuto, 1 minuto na lang, habol-habol pa po tayo para tayong nasa perya, habol, perya. Parang peryahan lang eh. So si Angela Sugkang. Yan Sila Del Castro, hello po sir, mabuhay kayo. Sa mga FB friend natin, sa mga hindi ko nabate, pasensya na sapagkat ang napakabilis talaga ng oras, no, ng 1 oras. Pero mo kauupo ko lang maya-maya ay pinapaalis na ako rito sa si Menchili ng Bicol region. Binabati natin ng magandang umaga kasi nanonood din daw siya ngayon, si Menchi ng Bicol region. Si Angela Suggang, hi sir Roberto Villegas, God bless po sa inyo. Maraming salamat po, Angela Suggang. Siyempre po kami laging mag-iingat dahil po maraming mga kaibigan, mga kababayan tayo na nagre-regard nagre-regard sa atin. At hayaan nyo po, kami po'y mag-iingat dito rin sa studio at mga kasama natin. Si Charita Helican, wag nyo po kalimutan kumain, sir. Wow, ang sweet naman ito ni Charita Helican. Hayaan mo, papakain din ako rito. Mamaya-maya kakain na kami. Masarap yung ulam namin. Adobong pusit tsaka bangus na pinirito. Nagpadala si Mayor wag daw kaming magutom, sabi ni Mayor. Salamat sa iyo, Mayor, ha. Lagi kaming nakahanda rito sa pagkain pinapadala mo. Okay, mukhang natapos na yung aking 1 oras na programa. Maraming salamat po sa pagsubaybay, pagtangkilik nyo sa programang Idulog Mo Kabayan dito lamang sa DCWG. Sana po lagi nyo pong pakinggan at subaybayan yung programa namin. Lahat po ng programa dito sa DCWG, lalo na po yung panghapon po, alas 5 mamaya. Meron po Boyet Guillermo, ang Balita Pilipinas Worldwide. Alas 5 po yan mamaya. Pakinggan nyo po para updated po kayo sa mga nangyayari dito sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat. Sa mga sa aking kaibigan, kumparing si Marlon Gorospe ng Honolulu, Hawaii. Maraming salamat, Marlon. Si Andy Legaspi ng USA. Si Ronnie Bilano ng Chicago, Illinois, USA. Sila po ay lagi pong nakasubaybay po yan. Si Kel Al Apuang, pa-shoutout naman po kay Guillermo. Sino yung Guillermo? Yan, kumaway, tumaas. Kay Apuang, naku, patay, binabantaan ka, pare. Apo ba ni ni Abner Apuang? Paano mo ako sa lolo mo, kay Abner Apuang, Cal L. Apuang. Yan Cal L. Apuang. Ayan, paki-greet kami kay lolo mong Abner Apuang. Sana manalong senador yang iyong lolo. Ako po ay magpapaalam na at sa araw po ng Lunes, muli tayo magkakarinigan at samahan niyo po muli ako sa araw ng Lunes sa ganitong oras pa rin po. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Idulog mo, kabayan!
Abangan muli si Roberto Villegas tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali para sa naglalagablab na balita at talakayan dito lamang sa himpilan ng DZWG Online Broadcasting. Ang DZWG Broadcasting Studio Online Stream Services ay nilikha para sa sambayan ng Pilipino sa loob at labas ng bansa na naglalayong maglingkod sa pamamagitan ng paghahatid ng mga impormasyon at maiinit na balita na sumiklab sa ating bayan. Tagapag-ugnay ang DZWG para sa kamustahan ng ating mga kababayang overseas Filipino workers para sa kanilang pamilyang nandito sa Pilipinas at tagapaghatid ng hinaing, reklamo at suwestyon sa ahensya ng ating pamahalaan. DZWG, inyo ito! DZWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles